Hi! Ako ang inyong kunyang ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, ito ay para sa lahat ng mga aspiring applicants or mga gustong magtrabaho bilang isang domestic helper kahit saan man kayong bansa mapadpad. Panoorin po ninyo ang video ito guys kasi kayo lang talaga ang makakasagot pagdating sa tanong ninyo. Meron akong isang aplikante na nagtanong kasi nakapasa na siya sa preliminary interview ni agency at nagkaroon siya ng job offer galing kay employer. Na sabi niya na nagkaroon or meron daw siyang magiging alaga, 2 bata, 1 aso at 3 times a week pumupunta ang popo or auntie ng kanyang employer sa bahay ng kanyang pagtatrabahuan. Ang tanong niya sa akin, hindi ba mahirap ang job offer ni employer? Kaya ko ba yan? Ganito po kasi yun. Kapag kayo ay mag-decide na mag-apply bilang isang OFW or magtrabaho bilang isang OFW or domestic helper, ilagay na talaga ninyo sa inyong isip na wala pong madali na trabaho ang mga domestic helper. Ang mga OFW, wala pong madali sa aming lahat or sa atin. O kahit saan nga tayo nagtatrabaho, di ba, mahirap po. Kaya wag po ninyong itanong sa ibang tao na ang job offer na iyong natanggap ay kung kaya mo ba. Kung ako ang inyong tatanungin, yung job offer na ganyan, sasabihin ko sa inyo, kaya ko. Dahil lahat ng mga trabaho or mga chance na maaaring dadating sa akin, igagrab ko yung opportunity. Hindi ko titingnan ang listahan ng trabaho na ibinigay sa akin dahil ang iniisip ko, opportunity na ito. Maraming mga aplikante ang naghahanap or hanggang sa ngayon, matagal silang naghihintay na magkaroon ng mga job offer, kahit ano man yan. Marami mas deserving or naghihintay ng chance na yan na i-grab na lang nila or sana magkaroon sila ng job offer or masilik na employer. Iwasan po ninyong magtanong sa ibang tao kung kaya ba ninyo ang job offer na yan kasi kayo at kayo lang din ang nakakaalam kung ano or hanggang saan ang iyong kakayahan. Kaya iwasan po ninyong magtanong guys dahil minsan ang inyong mapagtanungan, sa halip na i-inspire kayo or i-encourage kayo na kunin mo yung trabaho na yan, i-try mo yung trabaho na yan, mas lalo kayong tinatakot. Sasabihin nila, ay, ganyan, ay, mahirap yan para sa akin. O diba, paano ka magkakaroon ng lakas na loob na mag-try or i-undergo yung interview na yan, subukan yung ganyang klaseng trabaho kung sa umpisa pa lang may nagdi-discourage na sa inyo. Kaya kapag kayo ay mag-apply, pwede naman kayong magdesisyon para sa sarili lang ninyo dahil kayo lang talaga ang nakakaalam. At ito guys meron akong sasabihin sa inyo, kagaya sa experience ko. 2 kami magkasabay na aplikante. Nauna, parang second choice lang ako sa dati kong employers. Ito sa dati kong employers. Second choice lang ako kasi meron talagang nauna pa sa akin na binigyan ng job offer. Ang dami-daming job offer. Merong alagang bata 4 years old, may popo, may car washing pa yan na at saka hindi naman natin alam kung paano mag-car wash, di ba? Umpisa pa lang nakaka-discourage na yan. Dahil hindi natin alam kung gaano kalaki yung car na iyong iwawash. And then, may gardening, ang haba-haba ng job offer. At saka sinabi niya sa akin, nag-back out siya. Hindi niya daw kaya ang trabaho. Dahil tiningnan niya ang job offer na nasa listahan, ang haba-haba talaga. Ang daming trabaho na nilagay ni employer. So, nag-back out siya. Ang chance na yon ay naibigay sa akin. Dahil kailangan ko ng trabaho at ang dami ko ng pera or mga time na nasayang, ginrab ko yung opportunity na yun. Dahil who knows kung ang trabaho na yan ay kaya ko. Kaya hindi ako nagdadalawang isip na kinuha ang job offer na yun. At guys, kung tiningnan ko, kung binasihan ko lahat ang mga nakasulat at mag-back out ako dahil sabi ko sa sarili ko hindi ko kaya. Pero nung nag-interview na si employer at parang okay naman lahat-lahat ang mga sinabi sa akin at ayun, na-hire ako at
pagdating ko dito sa Hong Kong, umpisa pa lang, ang ganda ng vibes ko sa pamilya na yan. At tumagal ako ng 5 taon sa employer. Straight yan ha, sila ang naging employer ko for 5 years. Ang swerte ko sa kanila, ang bait talaga nila. Kung hindi lang sila nag-migrate sa Australia, hanggang sa ngayon siguro nagtatrabaho pa rin ako sa kanila. Kaya wag ninyong isipin kaagad, ang hirap guys. Kung sa pag-a-apply pa lang, pinahinaan na kayo ng loob, paano na kaya pag nasa sitwasyon na kayo, tapos nakaranas lang kayo ng hirap, minsan may malupit pa na mga employers, siguro depression ang abutin ninyo guys, dahil ang talagang buhay ng isang OFW napakahirap. Nandiyan na lahat yung gutom, pagod, puyat, at saka yung mga insulto. Baka umaga pa lang nakaalmusal na kayo ng mga sermon ni employer. Kaya kung mahina yung loob guys, isipin nyo mabuti bago kayo mag-apply. Habang hindi pa kayo nakagastos ng malaki o di kaya hindi pa kayo napasubo sa trabaho na inyong gustong applyan, mag-isip-isip po kayo. Kailangan kasi kapag mag-abroad kayo, lakas ng loob talaga. Hindi nyo naman kailangan yung mga tanong-tanong ninyo sa mga ibang tao dahil walang makakasagot niyan. Hanggat hindi ninyo masubukan ang isang trabaho, hindi ninyo pasukin yan, walang makakasagot sa mga tanong ninyo. Who knows? Yung job offer na yan or yung employer na yan ay match siya. Siya yung binigay na para talaga sa'yo. O diba, kung na-discourage ka kaagad, nag-back out ka dahil inisip mo na mahirap yung trabaho na binigay sa'yo, ibibigay sa'yo, hindi pa nga nag-uumpisa, nagdadalawang isip ka na, wag mo nang ituloy. Kasi baka hindi ka nga talaga tatagal. Or yung mga employers na may willing or interested na mag-interview sa'yo, i-grab ninyo yung opportunity, malay mo, sila ang employer na para talaga sa'yo. O diba, kailangan lang talaga ninyong subukan. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon. Kapag kayo ay na-select na employer at gusto kanilang i-interview, ibig sabihin, may maganda silang nakita na nilagay mo sa iyong biodata, kaya sila naglaan ng oras para sa iyo. Kaya kapag mag-apply kayo, ihanda na talaga ninyo ang inyong sarili. Malay mo ma-hired kayo at magkaroon kayo ng trabaho, mabigyan kayo ng chance sa makapagtrabaho abroad. So ihanda ninyo ang inyong sarili na kaya mo ang lahat ng mga pagsubok na pagdadaanan mo kapag ikaw ay nasa ibang bansa na. Hindi lahat ay masaya, hindi lahat ay madali lang para sa isang OFW. Kapag kayo ay magdesisyon na mag-abroad, ikondisyon na ninyo ang inyong mga sarili. Isipin ninyo na kaya ninyo ang mga pagsubok na pagdadaanan ninyo dahil nakikita nyo naman kung gaano kahirap, di ba? Bilang isang OFW, meron pa yung mga nasisira ang mga pamilya, wala ka ng pamilyang uuwian, ready na ninyo ang mga sarili ninyo yan. Malay mo mangyayari sa atin. At ganyan po guys, reality po yan bilang isang OFW. Kaya ready ninyo ang inyong mga sarili. Kung may chance na magkaroon kayo o nasili kayo ni employer, go lang ninyo guys. Huwag kayo mag-isip talaga ng mga negative kaagad. Kasi yung pangarap na hindi ninyo susubukan, hanggang pangarap na lang yan. Hanggang nasa isip lang ninyo yan at hindi talaga ninyo masusubukan kung bibigay kayo kaagad or magdadalawang isip kayo kaagad. Kaya kapag may mga chance, i-grab ninyo talaga ang opportunity. Huwag na kayo magtanong dahil wala na ka namang mapapala sa mga pagtatanungan ninyo dahil ikaw mismo sa sarili mo ang nakakaalam kung ano yung talagang kakayahan mo. Kaya sa lahat ng mga applicants, lalo na dito sa Hong Kong, huwag kayong matakot na subukan ang pagkakataon. At kung hindi nyo naman kaya or hindi rin kayo magkasundo ni employers, huwag kayong matakot ma-terminate. Kapag nandito na kayo sa Hong Kong, mabilis lang po makahanap ng mga employers dahil maraming mga employers na nag-aabang dito na mga kahit na-terminate ka or nag-break contract ka, wala silang pakialam. Basta may mga reason kayo or di kaya ang iba kasi, alam naman kasi nila na hindi talaga kayo magkasundo ni employer, kaya nag-break contract or nag-terminate, hindi talaga kayo match. Basta kapag nandito ka sa Hong Kong, maraming mga agency na nandito, at saka maraming mga employers nag-aabang sa inyo, naghihintay lang na mag-apply kayo sa kanila. Kasi kung tutuusin, ayaw na nila mag-apply ng overseas dahil nagagastusan sila. Sila talaga, malaki ang gastos nila pag kumuha sila ng mga helpers na galing talaga sa Pilipinas. Kaya sa lahat sa inyo, ulitin ko, good luck at thank you for watching. Sana matupad ninyo ang inyong mga pangarap na magtrabaho abroad.